Hey, 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 go negosyantes! Rise and shine to a whole new day of inspiration and practical business tips. Ako po si Amazing Betong Sumaya, ang inyong bago makakasama sa pagtuklas ng mga winning go negosyo attitudes ng ating small and medium entrepreneurs dito lang sa SME Go, powered by Go Negosyo. Busog na sa pagkain, busog pa sa kwento ng pagnenegosyo. Aba, huwag na natin patagalin pa ito. Let's go! Siguradong happy tummy na naman tayo ngayong araw dahil mga unique at katakam-takam na food businesses ang ating bibisitahin. Una naming ihahain sa inyo ang humble beginnings ng mga hardworking go negosyantes sa likod ng Uncle Chefy. Umpisahan na natin. Let's go, go, go! Sir Larry, Betong po. Hi Betong, how are you? Yun po at welcome. Welcome to Uncle Uncle Chef. Sige sir. Uncle Chefy definitely made it big in the food industry at bago natin pag-usapan ang negosyong ito, kilalanin muna natin ha. Let's break the wall muna at kilalanin natin ang isa sa mga bright minds behind this. Let us welcome Sir Larry Cortez. Sir Larry, naku, isa po kayo sa mga co-founder po ng Uncle Chefy. Maraming salamat po. So first question po, sino po ba sa Sir Larry po as a kid? Ako mula nung bata, ordinaryong bata lang ako, mahilig maglaro. Mas madalas marami akong laro kaysa sa aral. Talaga sir. Tapos kahit na nag-aaral ako, kala ko nga mali eh. Halimbawa, nagtuturo teacher, medyo hindi ko nakita interesting yung tinuturo. Yung iisip ko, wala dun sa loob ng eskwelahan. Pero sir, yung mga grades yun naman sir, pasado naman po sir, nung time na yun. Ang tawag ko ron, defensive mark eh, palakol. Mga 70 plus mga gano'n. Meron naman mga math ko, mga 7, mga line of 7. Hindi Oh naman my mabagsak. God, sir, Pero it's may a mga... tie, it's a tie sir, it's a tie. Ganun din po ako nung... Welcome aboard. Welcome aboard, we'll be right back. Tapos sir, nung lumalaki na po kayo sir, mga elementary, high school, kamusta naman po kayo ng high school? Basta ang ano ko doon, actually hindi kami nag-college eh. Hindi na. Hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. Bakit po? Wala, dala ng hindi na kayang pag-aralin ng magulang. Fourth year pa nga lang, sabi ako ng tatay ko, hindi ka na makapakatungtong ng kolehiyo. So, ating gawin, yung isip ko, nag-aaral ako, pero wala doon yung isip ko. Laging yung mahilig mag-imagine. Yung kahit parang daydreamer ba tawag doon, nangangarap ako laging ng magandang buhay. Tubong Nueva Ecija ang negosyanteng si Larry Cortez. Bilang panganay sa anim ng magkakapatid, nagsumikap siyang maging matagumpay sa kabila ng kahirapan. Sir, yung hindi po kayo nakapag-aaral, sir, nung sinabi po sa inyo ng inyong tatay na hindi na kayo makapag-college, paano niyo po inisipan po na sa isang positibong paraan na hindi kayo na-depress? Bakit po naging ganun po ang inyong pag-iisip? Parang na-excite pa nga ako noon eh, parang challenge sa akin na paano maging self-supporting. Tapos yung imagination ko na nga wala na dun sa eskwelahan. Pero nakakapasa naman ako. Kaya lang, iniisip ko lagi, sino ang mga posible kong puntahan, lapitan na magpapaaral sa akin, natitira ako kahit ako'y houseboy nila. So pumasok sa isip ko yung tito ko na nasa Manila. So nagparating na ako sa kanya ng message na mga kakilala niya na sabi ko baka kailangan niya ng alalay o ng houseboy o gusto niya akong pag-aralin. Yung pag-houseboy ko sa kanila, pag wala kaming kontrata, kasi contractor siya eh. Tapos pag wala namang kontrata, ako yung, siyempre, tagalaba ka, kakain ka ba ng libre, di ba? Hanggang houseboy na lang ba ako? Gusto kong umasenso. I wanna be rich. Opo, tita? Opo, magsasayin na po ako. Magluluto po ako ng ulam. Paliliguan ko na po ang mga bata. Susunduin ko po sila. Lahat gagawin ko. Yumaman lang ako. Dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na nakatungtong ng kolehiyo si Sir Larry. Ngunit hinarap niya ito ng may positibong pananaw. Sino po ang nag-influence naman po sa inyo o paano niyo po naisipan na pasukin po yung pagnenegosyo? Yung pagninegosyo, sa libro ko natutunan na hindi ako yayaman unless magnegosyo ako. Pero nakita ko kasing halimbawa yung tatay ko doon sa pagninegosyo. Kasi from karpintero siya, nagtayo siya ng rolling store. In a span of 3 years, nakabili ng house and lot. After po ng pagiging
buhay po ninyo, ano na po yung next mo? Siyempre, na dahil trabaho? tinamad, hindi naman ako tinatamad. Kumbaga, naiinip ako dahil sabi ko, hindi ako mapag-aaral ng tito ko dahil on and off yung business niya. Sabi ko, may kapitbahay kaming security, lady guard. Sabi ko, baka gusto mo ipasok ako dyan. Sabi niya, may 18 ka naman. Sabi ko, wala pa. Dayain na lang natin. Bili kami ng lisensya ng gwardiya. Saan niyo po ba, sir, ito nabili para mapuntahan po natin? Kamusta naman po yung trabaho niyo bilang security guard? Na-enjoy ko naman siya kasi kakaiba na naman siya eh. Lagi sinasabi nga ng mga kapitbahay ko, trabaho ang tamad yan pare. Sabi ko, mas nakakahiya kasi kumakain ka, wala kang hanap buhay. Ang pagbabasa ng mga motivational books ay nakatulong para magkaroon ng direksyon at pangarap sa buhay si Sir Larry. When science and business mix. She's a scientist, okay? Eh ngayon ito, dahil dahil ko magbasa, pupunta na ako ng National Bookstore, may nakita akong libro. Ang title 21 Success Secret of Self-Made Millionaire. Wow. Sabi ko, okay ito. Tinatago ko pa yung pag binabasa ko. Kasi Kasi maganda po yung title pa lang. Sa title pa lang. doon ako nainganyo. Tapos ang presyo, $199. Hindi ka ako masamang sugalan to. Oo. Binalot ko pa yun ng kulay pink na na papel ba yun o ano. Pag binabasa ko yun, may lalapit, tinatago ko sa ilalim ng placemat. Begin your passion to start an entrepreneurial endeavor. Your passion fuels your business, so you have to begin with something you love to do. Oh, yes, ma'am. Yung unang recipe ng success, dream big dream. Dream big dreams. Sabi ko, meron ako nito Tapos yung mga sumunod, sabi ko, meron din ako lahat nito Ang wala lang, kailangan magdesisyon ka. Eh, ang problema, sabi ko, kulang, Ano tatakot pong pa rin ako. desisyon yun? Na, magnegosyo ka, umalis. Umalis na, nasubukan na. Ngayon, nahook na ako. So, nagbasa uli, hanap uli ako ng libro. Alam mo kung ano yung susunod na libro? 22 secrets naman po. Hindi, iba to. Science of Getting Rich. Seryoso na Science? to. Ay, naku, matindi na yan, ito ba? ha? Science of Getting. Doon ko nakikita, ang pagkasenso pala, science. Sir, with all these books po and learnings na natutunan ninyo, meron pa po ba kayong gustong matutunan, sir? Paano siya palakihin? Kasi parang nasa pangalawang stage pa lang kami Nag-put up kami ng isa, nakapag-franchise na kami, second step Paano mo siya gawing multi-billion company? Yun ang challenge. Sir, meron po akong gustong malaman po sa inyo. Kayo po ba may motto in life na sinusunod po? Basta ang motto ko lang kasi, ang pinaka-motto ko talaga is, dapat yung maging pati kaapu-apuhan ko, mamanahin yung pinaghirapan ko. Kasi, Parang pine-prepare nyo na oo. yung magiging kinabukasan nila. In Exactly. case na kung ano man yung Kasi mangyari. pupusta ako sa'yo, yung lolo ng lolo mo, hindi mo kilala Yung lolo mo, kilala mo. Opo. Maaring yung lolo ng lolo mo, o yung lolo pa, kasi wala sa iniwan. Wow! Nakaka-inspire naman talaga ang kwento ni Sir Larry. Don't worry, Go Negosyantes. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan mamaya. Business Talks na sa pagbabalik ng SME Go, powered by Go Sa Negosyo. business kayo ay may success. Kung ang ideya nyo'y truly the best. Kung hanap ninyo ay isang kasosyo. Let's go, let's go, let's go, negosyo. This is my favorite part of the show po, sir. Sige po, sir. Turuan niyo, sir, kung paano po kinakain po itong Okay, sa slice. panitsa. Sir, tama, Lalagyan sir, mo siya no? ng mga topping. Panitsa, sir, no? Panitsa. Panitsa. Negosyo. Kailangan lang ay positibo Meh. sa lahat ng bagay. Pilipinas now is our time. Asa ba ito sa bunganga ako? Ayan guys, ganito ang pagrolyo ng panitsa. Pero dahil sa sobrang madami siya, nasa sa'yo na. This will be a challenge for you to eat this panitsa and everything. So, try na natin. Are you ready, guys? Because if you're not ready, I'm ready. Hanap ninyo ay isang kasosyo. Let's go. Wow, sir. Oo, masarap. Masarap siya. Ang galing. May success. Kung ang ideya nyo'y truly the best. Kung hanap ninyo Ako, sir, meron po akong tanong talaga na ako taga bumabagabag po sa aking isipan po. Bakit po Uncle Chefy po ang pangalan? Hindi po auntie, ingkong, lolo, manang. Bakit po Uncle Chefy? Kasi una, kung auntie, mga lalaki kaming dalawa Ah. Ngayon, pag nilalambing kasi yung mga chef nung araw, ay yung mga empleyado sa chef nung araw na ako yung empleyado. Sabi ko, hi Chefy! Chefy! Sabi ko parang naman, yung Can you chef tell naman us ayaw naman Chefy? tawagin siyang Chefy kasi parang ibang dating malambot. Ngayon sabi ko,
kung siyempre lang, parang walang dating Bitin. masyado bitin eh. So para maging family siya, nilagyan ko ng uncle. Uncle Sheffy. So para maging foreign din ang dating. Oo, actually, na-capture niya yung pagiging foreign and local. Tapos sweet ka pa, Sheffy. Di ba? Can you bring some Sheffy in here with it? Tapos po, sir, di ba sir, na-establish na nga po itong Uncle Sheffy. Anong po yung mga challenges po na hindi nyo makakalimutan na hinarap po ninyo? Yung una, yung gumawa ka ng franchise, magawa ng franchise agreement. Yun palang mahirap na yun. Bakit po? Kasi siyempre, yun na yung magiging buhay ng business. Tapos bukod doon, iduduplicate mo ulit siya. Sir, kamusta naman sir yung pagtanggap po ng mga customers po ninyo sa Uncle Sheffy nung mga unang taon? Actually, noong una, hindi ko expect na magiging sikat. Kasi pangatlong brand namin ito eh. Mas sikat sa kanya yung unang brand, yung All Mine Grill namin. Sabi ko, may pangalan pa ako tayo nakareserva, yung Uncle Sheffy. Doon yung pinasok. Dito namin pinasok. Tapos gawa tayo ng mga outdoor grill style na barbecue, pang picnic style na food. Nakakaumahirap gawin sa bahay. So, yun, nabuo na namin yung concept, may pwesto na. Noong unang month, medyo okay siya. Pangalawang month, mas okay siya. Ngayon, nung magtayo uli kami ng pangalawang Uncle Sheffy, nag-hit na naman. Sabi ko talagang tapos, same group ang pumupunta. Yung hinahanap namin lagi, yung for all ages ang tawag namin. Sabi ko, ito hinahanap kong malaking slice sa market. Ito nakuha nyo, So, na-achieve. ngayon, sabi ko, yung franchise natin na tapusin na natin siya and then pwede na tayong So, after 1 year uli, saka lang kami nag-franchise. So in other words po, ilang branches na po ang Uncle Sheffy? Ngayon, magte-13 na siya. Sir, ano po sir ang future plans po ninyo para sa Uncle Sheffy? Ma-i-export namin to abroad. Kasi ako naniniwala ako, it's always win-win yan eh. Bawa, ikaw matutulungan mo ako, sosyo ka namin. Tulungan mo ako ma-export kasi meron na tayong technology eh, meron na tayong knowledge eh. Di ba? Ano po yung advice po ninyo mabibigay sa mga aspiring and budding entrepreneurs po na gusto rin pasukin din po yung gantong klase pong negosyo? Yun nga muna, masterin muna niya yung trabaho niya. Kasi sabi ko nga, kung hindi fully develop yung isip mo sa isang ginagawa mo, mahihirapan ka. Walang obstacle dapat o walang pader. Wag mo lagyan ng barricade yung sarili mo. Mangarap ka. Tapos ngayon, ano ba ang dapat mong gawin? Lagay mo sa isip mo yung may darating. With that, sir, I now declare you amazing. Sir, with that, sir, maraming salamat, sir. Larry, maraming salamat po. Sana na-inspire kayo, ha? Mga go negosyante sa story, Sir Larry. Thank you, sir. Kain na po tayo. Go Negosyo! Go negosyantes, don't let your financial status dictate your future. Kung nahihirapan man kayo sa buhay ngayon, tulad ni Sir Larry noon, huwag mawalan ng pag-asa. Take every challenge as an opportunity to move towards success. Up next, papasalan naman natin ang out-of-the-box restaurant na siguradong papatok sa mga vegetarians. Diyan lang kayo, magbabalik ang SME Go, powered by Go Negosyo. Ingat po kayo, ha? Beautiful. Go Negosyantes, lalo na sa mga kababaihan, join the 5th Filipina Entrepreneurship Summit na gaganapin sa World Trade Center, Pasay City ngayong March 1, 2013. Matuto at ma-inspire sa mga speakers tulad ni Senator Miriam Defensor Santiago at iba pang women entrepreneurship icon. For more info, please visit www.gonegosyo.net or call 02-637-9229. Let's go Negosyo! Go Negosyo! Pilipinas ngayon na ang oras, tayo'y umasenso na. Let's go Pinoy, tara magnegosyo na. Welcome back, Go Negosyantes, and as promised, bibisitahin natin ang exceptional restaurant na Pipino. Tara makapagkwentuhan tayo sa owner ng Pipino, na si Miss Alessandra Lano. Hey, ma'am. Oh, ma'am, you're beautiful in every single day. Ma'am, first of all, syempre kayo po ng husband niyo, totoo po ba na kayo po ay parehong vegetarian? Actually, ako lang ang vegetarian. Oh. Si PJ, my husband, hindi siya vegetarian. But they started kasi Pino. And when we were dating that time, well, hindi ako kumakain doon sa Oo, restaurant kasi nila. nga, paano yun? So,
Well, my family was in the restaurant business rin naman before. So, I asked them if we could put a vegetarian line in Pino. So, Pipino actually started as 6 items lang sa Pino menu. So ano po yung mga 6 items po na to? We had vegetable curry, tofu, and eggplant miso. So, nung nakita namin na yung mga tao were going back just for the vegetarian items, naisip namin parang baka it's time to open a restaurant already. Kasi nga very underserved yung vegetarians dito sa Manila. Naalala ko yung first time namin mag-open, doon kami sa second floor ng Pino. It was such a good feeling kasi konti lang yung vegetarian restaurants dito sa Manila eh. Pero madami na ang vegetarians. Oo. Kayo po nga, bakit po niyo pinili na maging vegetarian? Is it from within the family or is your Well, own choice? Yung mga cousins ko at saka yung sister ko, maraming vegetarian sa amin. Pero it was all personal choice. Wala, it just worked for us. We found na mas maganda siya sa lifestyle. Tapos, kamusta naman po yung pagtangkilik po ng mga customers po niyo sa Pipino? Maraming natutuwa na meron ng vegan. Actually, yung Pipino is vegan. So, ibig sabihin, we don't use any animal byproducts dito. Maraming vegetarian restaurants in the metro, pero konti lang talaga yung vegan. Yung iba pa nga parang pag may vegan na nakikita ako sa restaurant, minsan tinawag pa ako kasi parang thank you. Parang salamat dahil Oo, sa'yo. salamat, nagbukas May gantong kayo. restaurant. Oo. Oo nga, oo nga. Ganon. So, sa tingin mo, marami na talagang mga vegan na mga Pilipino. Unti-unti. Unti-unti, maraming vegan at saka marami rin yung mas nagiging health conscious na. So, hindi naman namin sinasabi na dapat maging vegan ka. Pero it's nice to incorporate more vegetables into your everyday diet. Yun lang yung pinaka-goal gusto namin i-promote sa Pipino na pwede ka mag-break paminsan-minsan from the unhealthy. And kamusta naman po yung prices naman po ng mga Well, sa menu? Fairly reasonable yung mga presyo namin. Kahit na nag-open na kami dito sa Makati and it's very competitive here, we still manage to maintain yung Quezon City, ano pa rin namin, pricing namin. Ang okay dito sa Pipino kasi, yung meals namin talagang big servings, giant Oo, servings. panglalaki talagang Panglalaki, kain. na pag naubos yan ng babae, Lakas na sasabihin, kumain. hindi sasabihin ng mga partners namin, ay, kulang yan pag lalaki. Ay, oo nga. Kasi pag naubos siya ng babae, dapat di maubos ng babae. Parang gano'n. Big serving sa set Oo, big pag lalaki. servings talaga. So, syempre palagi may magtatanong sa inyo, syempre kayong mag-asawa ang owners ng Pipino. So, how do you manage yung relationship niyo as business partners and syempre, husband and wife? Pagdating sa trabaho talaga. Lalo na si PJ, sobrang seryoso niyan pagdating sa work. Pag naka-work mode siya, talagang parang pag nagme-meeting kami as a board sa mga restaurants namin, talagang parang hindi kami mag-asawa. Ganun kami mag-usap. Talagang trabaho. Pero pagdating sa bahay, or even just outside the restaurant, or after the meetings, it's normal, it's the same. Actually, masaya siya. Kung okay kayo bilang mag-asawa, then I think you'll be okay as business partners rin eh. Paano kung may conflict? How do you manage conflict? Syempre, Pag may conflict, then aayusin mo siya in a more rational way. Kasi minsan nga, pag close relationships, di ba, medyo parang dinadaan mo sa hindi rational na paraan. Pero ngayon, we are forced to iron things out more maturely. yes. Thank you very much, ma'am. At up next, guys, Business Talks at tikiman tayo naman sa pagbabalik ng SME Go, powered by Go Negosyo. Go, 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 negosyo. Pilipinas, now is our time. Let's go, kinabukasan ay gawin nating makulay. Welcome back, Go Negosyantes! Naku, ituloy na natin ang ating usapang negosyo with Miss Alessandra, ang owner ng Pipino. Hi, ma'am. Wow. Hello. You're still beautiful, ma'am. Since then and now. Ma'am, can you tell us something more about Pipino? Pipino is 100% plant-based. So everything that we serve here is vegetables and no animal byproducts. Ma'am, ako kasi hindi taga ako vegan. Talagang meat lover, and then chicken lover, hotdog, mga ano. Hindi ba ako medyo mawiwirtuhan sa lasa ng mga vegan meals? Meron kasi kaming chef dito sa Pipino, and si Chef Edward Bugia, and he really tries to, hindi siya vegetarian. So ang gumawa ng dishes namin, hindi vegetarian. That's number one. At saka pangalawa,
gusto na, we try to get the favorites from Pino, which is our sister company, and then parang make a vegan version out of it for the vegetarians. Miss Alessandra, ngayon naman gusto pong malaman, ano po yung mga challenges naman po na hinaharap ng Pipino? Well, it's always a challenge introducing vegetarian dishes and vegetables to a meat-centric Yes. Manila. Oo. Diba? Yan, this is it. Ito na, tikiman time na. At exciting. Ma'am, ano bang unang-unang dapat tikman dito? Well, ito, yung appetizers, yung popcorn and nuts. Yo'y truly the best. Kung hanap ninyo ay isang Ma'am, ako gusto lang punta ng ma'am. Yung kung siyempre negosyante po kayo. What's the best thing about being a negosyante? Well, pag negosyante ka, mayaman ka sa oras. You are in control of your own time. So, pwede mong i-dictate kung kailan kayo magtatrabaho, kailan mag-meeting, kailan magbabakasyon. So, yun, parang you're your own boss. And then, siyempre, after po nito, ano pang next? You can try the mushroom fish. and Mushroom. negosyo. Let's go, let's go, negosyo. Parang fish. steak. Talaga? Then after this, ito naman. Yes. Ayan, sa mga yung mga birthday at gustong hirita na magpa-burger naman kayo, i-try nyo naman ito. Yan. At syempre ma'am, ano po yung advice na may ibigay sa mga mag-asawa po na syempre gusto rin pasukin yung ganitong klase ng negosyo? Yung mga do's and don'ts, yung mga dapat na tandaan, ano po yung mapapayo nyo sa kanila? Well, kailangan nilang i-take advantage yung fact na mag-asawa sila at pwede nilang pag-usapan yung mga pagtatalo. That's to help the business. Ito naman, to help the relationship, Oo dapat nga, importante nagde-date yan. din kayo. Kasi parang, diba, Oo. na away from your restaurants. May fun din. Ito na, first time ko makakain ng vegan na burger. Pilipinas now is our time. It's interesting. So, importante ito, it's healthy. Very, very healthy. So, always remember, more fun, not just work. Ma'am, thank you very Thank much. you also. From the bottom of our hearts and soul, Miss Alessandra, stay beautiful always. Thank you, ma'am. Thank you very much, ate. At subukan na. Go Negosyantes! Thank you so much for spending your day with us. Sana'y nabusog kayo sa mga masasarap at inspiring success stories ngayong araw. Next time, kwento nyo naman ha. See you again next week. Ako po si Amazing Betong Sumaya. At ito ang SME Go, powered by Go Negosyo. Let's go! Woo! Ay isang kasosyo. Let's go. This is it! I'm so excited and I think I like it. I'm going to lose control na. So, sir. Kikiman portion daw. Ito na po, parang dessert, no? So, paano mo ba ito kinakain mo? Ito, ha? Just kidding. Nah. Asweet ka ba? Let's go, negosyo. Wow, sir. Nakalimutan ko na ang pangalan niyo. Masarap po. Pilipinas now is our time. Go, 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 negosyo. Let's go, negosyo.